kapangyarihan Diyos na may lalang ng langit at lupa. Narito kami Diyos na nagpapakumbaba at nagpapasalamat Diyos sa umagang ito. Na minsan pa, tumupuno kami Diyos sa isang layunin na sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat Panginoon Diyos na natid mo kami sa tahong Panginoon na nasa mabubuting kalagayan. Kaya Panginoon, dalangin namin sa umaga ito na minsan pa ginising mo Diyos ang aming mga puso at gawin mo kaming karapat-dapat mo Diyos sa pagsamba sa araw na ito. Pangunahan mo kami, Panginoon Diyos. Lukupan mo ang dakong itong Diyos ng Santong Espiritu, Panginoon. At huwag mong hayaan na tambalain ang gawain na ito ng kaaway, Panginoon Diyos. Dalangin namin na pangunahan mo mula sa mga musician nito, hanggang sa exhortation, hanggang sa pangalan na itong sa ikaw. Ikaw ito sa patuloy na mangunang Panginoon. At kung may kapatiran pa kami na nasa taan, ikaw Diyos ang patuloy na mag-ingat sa Kanya upang makarating din siya na nasa mabuting kalagayan upang sama-sama ka namin Panginoon na sambahin sa Espiritu at sa katotohanan at awitan at pasalamatan sa lahat ng mabubuting bagay. Lahat na ito Diyos ay may puminirin, itinutulog sa iyo na nagpapasalamat at nagpapakumbaba sa matamis na pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Mapatay sa awit bago natin tawagan natin tagapagsalita ng mga maaga. Ulitin natin yung maling to your holiness.
5 verse 16 to 18. Rejoice evermore, mga galak kayo lagi. O, mga galak kayo magpakailanman. Pray without ceasing. Magsipanalangin kayong walang batid. And everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Hallelujah. Tayo manalangin. Hallelujah. Mapagpala at mapagmahal ng Diyos. Salamat po mga sa araw na ito, Lord, natin na lang ang mga upang kami magsama-sama at magpupuri sa lahat na kami natanggap na mga biyaya na mula sa ito, God. Salamat, Lord, sa kalakasan binigay mo sa pag-isa sa amin, po, God. Upang kami makadahatid, Lord, na maayos ang aming kalagayan, po, God. At mga kapatiran, Lord, mayroon pang nasa labas, po, God. Ingatan mo rin sila, Lord. Kung sila upang makarating, Lord, sa dagong ito, Lord. At kami mga mahal sa buhay, po, Ama. Kung saan sila naroon, mga kapatiran, Lord. Kung saan sila naroon, ingatan mo rin, Lord, sila sa kanilang mga hakbang, Lord, sa mga buhay, po, God. Upang sila makadalo, Lord, sa sunod ng mga kumain, po, God. Dalangin namin, Lord, ang mga salita na aming pagsaluhan sa umagang ito, Lord. Ikaw po, Lord, na magbibigay, Lord, ng karunungan ng baptisa sa amin, po, Ama. Upang makarating, Lord, ito sa aming puso, po, God. Dalangin namin, Lord, ang baptisa sa amin, Lord, ay handang tumanggap, Lord, at handang magpakumbaba, Lord, upang tanggapin, Lord, ang iyong salita, po, Ama. At iyong gitnali ko, po, Ama, gamitin mo lamang, Lord, ang labing ito, Lord, at ikaw po mangusap, po, Ama, at ilagay mo ako, Lord, sa iyong likuran, upang ikaw po makita ang mataas at mapuri at sabayan ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Dalangin pa po na pasalamat sa iyo, God, in mighty name, Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Tayo Hallelujah. Hallelujah. Kapatid kayo ng magandang umaga sa pangalan ng Panginoon Kristo. At ako'y nalibago rin para nasa ibang simbahan ko para sa ating lugar. Salamat sa Panginoon dahil sa binigay ng Diyos sa dakong ito at tayo rin ay may kagalakan. Alam natin na ang puso natin ay may kagalakan sa ganitong gawain. Praise the Lord. Hallelujah. Sino bang pinagpapala ng Panginoon? Kaya ang Diyos ay hindi siya madamot magbigay. Kaya lang tayo ay madamot na magpapasalamat. Kaya ugaliin natin na tayo ay sa maliit na bagay ay dapat tayo magpasalamat ayon sa kanyang salita. Kaya balikan natin sinasabi dito. Rejoice evermore. Magagalak kayo lagi. O magpakailanman. Kung tayo ay magagalak, mga kapatid, sa Panginoon, ano bang dahilan kung tayo ay magagalak sa Kanya? Kung titingnan natin, mga kapatid, na ang buhay natin ay napakahalaga. No? Ngayon, dahil ito ay ginawa tayo ng Diyos upang sumamba sa Kanya. At tayo rin ay kailangan din maglaan ng panahon para sa Kanya. Kasi yung simulat pa ay talaga naman siya ang unang umibig sa atin, kaya tayo din ay magbibigay ng panahon para sa Kanya. Napakahalaga ang ganitong pagtitipon. Kaya pagdating kalitaan sa lahat ng sa lahat nating oras, sa perito na pasalamatan niya ang Panginoon at magagalak tayo sa Kanya. At doon natin makikita, mga kapatid, na ang kagalakan ay hindi lang sa salita, kundi mayroon kang doon sa mula sa puso mo. Yung parang malayo pa ang gawain, nag-isip ka na kung anong susuot mo, nag-isip ka na kung ano kaya may ambag ko doon sa lugar na yun. Kahit mga munting bagay, ay maiisip mo yun dahil nagagalak tayo sa Panginoon. Dahil iba talaga kapatid na mayroon tayong may ambag sa salita ng Panginoon at higit sa lahat, yung oras natin sa Kanya. Kaya yung kagalakan, sinabi rito, pray without ceasing. Magsipanalangin kayong walang pagit. Bakit nilabanggit ang Panginoon dito na walang pagit? Walang pagtulugan ito? Kapatid na
Ito ibig sabihin nito, manalangin tayo, lagi tayong humingi sa kaya tayo habang tayo narito pa sa mundo ito. Kasi ang kailangan ito mga kapatid na hindi may sabihin na ako natutulog ka, manalangin ka. Kasi sabi walang bakit, mga kapatid, walang humpay ito. Kapag ito ay gising, manalangin ka kung ano ang kailangan ng, kasi kapag kahilingan natin ng Diyos, kailangan natin na ang Diyos, consultation natin consult natin sa Panginoon lagi. Kasi yun ang pagmamahal natin sa Diyos, dahil ang Diyos ay laging nag-aantay kung ano man ang ating pangailangan. Diba? Kaya, alam naman ang Diyos yun eh. Kaya lang, inaantay pa talaga niya, nahihingin pa natin. Diba yung mga sa Our Father na nakulihan, marami siyang sinasabi doon, kung tutuusin, alam naman ng Diyos kung ano ang pangailangan ng bawat isa. Hallelujah. Kaya doon natin makikita mga kapatid na ang Diyos ang ating pinaglingkuran ay Diyos na buhay. Siya ay yung kumikilos sa loob ng mahabang panahon upang ang lahat ng ito ay maibigay niya kung ano ang dapat sa bawat isa sa atin. Ano naman ang ating kailangan gawin para sa Kanya? Tayo ba ay magpapanting-banting lang dahil biniblis tayo ng Panginoon? Kasi minsan, pag may biniblis tayo ng Panginoon, kapatid, minsan, iniisip natin, okay na ito, kasi hindi tayo sasamba. Dapat higitan pa natin ito. Diba? Kung tayo ay dumaan sa mga pagsubok, na tayo ay nagpapasalamat dahil nagtagumpay tayo, isipin natin mga kapatid, yung linggo lang na pagitan, yung 6 na araw para sa Diyos, para sa atin, isa lang nun sa Kanya. Minsan na tumawag pa tayo, mamadali pa. Hindi pa tapos ang pressing, gusto pa akong maging na. Diba? Kung ito sa isang araw yun, ang sa Kanya. Kaya doon natin makikita mga kapatid. Basahin na natin yun sa saan ba yung mababasa? Sa Deuteronomy chapter 5 ba yun? Verse 12. Deuteronomy chapter 5 12 to 14. Yung hiningi ng Diyos sa yung binigay ng Diyos siya sinasabi ito, keep the Sabbath day to sanctify it, as the Lord thy God hath commanded thee. Iyong ipag-iwan ang araw ng Sabat upang ipangilin gaya ng inuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sino ang nagutos? Ang Diyos ang nagutos nito. Hindi si pastor, hindi si brother, hindi si sister. Ang Diyos mismo ang nagbibigay. Isipin natin mga kapatid, 6 na araw tayo pinagpapala ng Diyos. Iisa lang ang hiling niya na para sa Kanya. Napaglingkuran natin siya upang pasalamatan kung ano man nangyayari sa atin sa loob ng isang linggo o 6 na araw. Doon natin makikita mga kapatid na kung tayo ay mayroon tayong mamalasakit, kung mayroon tayong marunong tayong magpasalamat sa ating natatanggap sa Diyos. Isipin natin, naghihirap siya ng ikababantay sa atin sa loob ng 6 na araw. Isang araw lang ang ibibigay ng Diyos. Ipagdamok pa ba natin ang sa Diyos yan? Sino ba nagbibigay ng pagpapala mula sa Lunes hanggang Sabado? Siya din. Pagdating na linggo, pinagpapalang ka pa rin. Kung ang nais ng Diyos, mga kapatid, ay sa Kanya ka sasamba sa araw ng Kanyang hinihingi. Kaya doon natin makita mga kapatid na napakahalaga ang araw ng pananambahan. Kaya huwag natin itong ay pagkain sa Panginoon dahil hindi niya tayo pinababayaan sa lahat ng hakbang ng ating buhay. Napakahalaga na marunong tayo din sinabi mo sa naunang nabasa na natin tayong magpasalamat sa Kanya. Maliit man ito o malaking bagay, pasalamatan natin siya dahil kahit man tayo nagkakamali, ang Diyos ay nag-iingat pa rin sa atin. Hindi siya magpapagaya sa kaya napakahalaga na ang araw ng pananambahan ay bibigyan natin ito ng talagang panahon. I-period mo yung pagdating ng Sabado. Huwag na kasi sino pa magbibigay ng pagpapala sa araw ng linggo? Sino lang sa atin na nagtrabaho ng araw ng linggo na yumaman? Sino ba? Ako naranasan ko na yung kapatid na sinagad ko na ng araw ng linggo na baka sakali umangat pa yung buhay ko doon. Wala rin eh. Naurupos din. Wala rin. Kaya kung ito iisip ng kapatid, kapag nabagyan natin yung araw ng isang araw na hiningi ng Diyos, hindi ka pa rin niya papapala.
Di ba? Kasi minsan, sayang na ako ng linggo. Kasi meron akong mabayaran ng ganito. Ganun din. Minsan nabayaran mo, minsan hindi. Di ba? Kaya kung natin makita kapatid na ibuhos natin ang araw na yun kung ano ang kahilingan ng Panginoon. Kasi doon natin makikita ang puso natin. Kung mahal pa talaga natin ang ating Panginoon. Kaya sinabi dito, iyong ipagdiwang ang araw ng Sabat upang ipangilin gaya ng inuutos sa iyo ng Panginoon ng Diyos. Diba? Sa 13, 6 days thou shall labor and do all thy work. 6 na araw na gagawa ka. Utos ng Diyos to. Sa 6 na araw ay gagawa tayo. Bahala ko sa buhay mo, basta ito'y galuban ng Panginoon. Kaya kapatid, tingnan natin, kapatid. And do all thy work. 6 na araw na gagawa ka, at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ibig sabihin na gagawin natin ang lahat ng gawain. Ubusin ko na yun para araw ng linggo, magpupuri na tayo sa Diyos. Hindi na tayo magtatrabaho doon sa mga gawa, kasi pwede naman mo gawin yun eh. Diba? Pwede mo gawin yan. Pwede mo sabihin na hindi ka papasok sa araw na yun. Diba? Doon nga, minsan nga sa panahon ngayon, matindi ang hatak ng kampanya ngayon. Kaya lagi nabanggit natin, Pastor, na talagang iduduble niyo pa ang bayad yan. Noon pa naman yan, talagang mayroong patong na yan. Kaya alam ni Satanas na araw ng linggo ay ilalambahal ang mga anak ng Diyos. Ngayon, kapag tayo ay mahatak doon sa halaga na yun, maapektuhan ang ating pananalig sa Diyos. Kaya, ituon natin ang ating kaisipan, mga kapatid, doon sa kaya sinasabi na yung 6 na araw, ibuhos natin ang lahat ng gawain doon. Pagdating ng 7 araw, sa Diyos tayo gumagawa sa spiritual na gawain. Kaya sabi doon sa Mateo, kumatandaan doon na ang araw na linggo, hindi ito araw ng pahinga ng katawan. Kundi, pahinga ito sa ating kaluluwa. Ibig sabihin, para pang sawang-sawa ka na sa katatapaw sa araw ng linggo, yung kaluluwa ko naman ang pagkagawin natin. Paano natin gagawa para kaluluwa? Magpupuri tayo sa Diyos. Ito trabaho nito eh. Pure sa Diyos ito natin nilalaan. Hallelujah. Kaya, ito, tuloy natin. 6 days thou shalt labor and do all thy work. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Lahat. Ibig sabihin, tapusin mo ng lahat yun sa loob ng isang linggo. Ngayon, pag araw ng linggo, huwag ka na mag-isip kung anong gagawin mo doon. Kundi, ang isipin mo, paano natin sampahin ng Diyos. Doon na. Pero doon tayo, kasi yun naman sila ng Panginoon. Hindi naman ito gawa-gawa, kundi noon pa. Kasi naalala ko dati, nung maliit pa ako, talagang unang hakbang ko papunta ko muna sa simbahan. Talagang sinabi na ng mama ko na sumama kayo din, yung araw ng linggo ay para sa Diyos. Tapos na tayo mamamahan sa kanila na araw ay magtatrabaho, doon naman tayo sa simbahan magtatrabaho. Kaya hindi ko malimutan yun, kahit matibang isip tayo mga kapatid, nagtuturo sila yung kahalagahan ng isang araw sa buhay natin upang sambahin natin at pumigin ang ating dakilang Diyos. Kaya doon natin makikita mga kapatid, dito sa 14, but the 7th day is the Sabbath of the Lord, thy God, in it thou shalt not do any wrong. Tignan mo kung sino to. Tutuloy daw, nor thy son, mga anak mo, nor thy daughter, manservant, maidservant, lahat ng mga kapatid, pati yung mga hayop, mga kapatid, ay hindi na nga ito. At kailangan ito, sinabi ito, mga kapatid, na dapat sa manservant and the maidservant may raise as well as thou. Kaya, pati yung mga katulong mga kapatid, hindi nila pinapapagawa. Dahil pahinga, tulad, sabi ng Panginoon, tulad mo. Di ba? Kaya kasi may ginagaya doon, mga kapatid, na yung kapanahunan nito mga kapatid na pinutukoy, hindi lang noon, ngayon ay talagang pinutukoy pa rin doon ng Panginoon. Yung pag-anin ng araw. Kaya, bakit ba tayo pumili sa araw ng linggo? Kasi yun ang resurrection ng ating Panginoon. Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon ng Diyos
sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong mga asno, ni anuman sa iyong hayop, ni ang iyong mga taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Ibig sabihin, hindi ka nila patatrabahuin. Ibig sabihin, mga katulong ka o sino man yan. Hinto lahat yun. Huwag kang magtatrabaho sa araw na yun para sa Diyos. Ito ay seryoso na sinasabi ng Panginoon upang matuto tayo kung paano natin siya harapin o pasalamatan doon sa loob ng isang araw. Kasi kapag ikaw ay nagtatrabaho ka, tapos habang nagtatrabaho ka ay lagi kang niisip mo si Lord para sa bahay, magulo. Diba? Isipin mo nga, habang nagtatrabaho ka, pupurihin mo si Lord, pero ang magulo. Ano kaya mangyayari sa nilalaban ko? Mabango kayo o hindi? Diba? Magulo. Pero kung nakapokus ka doon, sa araw na yun, napurihin ng Diyos, ang maisip mo kung ano ang mga kabutihan na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Diba? Doon natin makita mapatid na yung isang araw na ito ay maraming hindi pwedeng pagtabuhin. Diba? Sinabi pa ito, ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan upang ang iyong alipin lalaki at babae makapagpahinang gayan. Diba? Kung napapahinga tayo, papunta tayo sa Diyos. Ngayon, ito naman yung mga alipin na ito ay magpapahinga rin sila. Ngayon, kung sasama sa iyo, praise the Lord. Kung hindi, ang Diyos na ang bahala sa iyo, sa kanila. Kaya doon natin makita kapatid, hindi talaga lahat, kahit anong gagawin natin, kaya lagi natin napapanggit, kahit kumuha ka ng buldusin mo yung tao na yan, patulak dito sa simbahan, tapos pagdating naman sa pintuan, kung babalik, sayang na panahon natin. Pero huwag tayo lang puminto sa pagsishare ng salita ng Diyos. Kasi yun ang buhay natin, yun ang ating paraan, upang ang lahat na yan ay makarinig ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo nagkukulang upang pangaralan o pagsabihan kung ano ang dapat gawin. Kasi marami ng mga nakarinig dito yung pang-pitong araw ay para sa Diyos. Pero ang iba, ano nga pala, pahinga pala tayo. Inuman dito, di ba? Yun ang araw ng linggo talagang, naranasan ko rin yan, ng araw ng linggo, talagang nasa isip ko dyan ay pahinga sa trabaho. Doon sa inuman, bawal. Kailangan continue. Diba? Kaya doon natin makikita mga kapatid na napakahalaga ang parangalan ng salita ng Panginoon. Dahil yung araw ng linggo ay hindi pahinga sa katawan, kundi pahinga ito sa kaluluwa. Upang ang lahat ng ito ay ang ating kaluluwa ay pupuri. Purihin ang Diyos na nagbibigay ng mga bagay na pangailangan natin. Isipin mo yung sa isang linggo. Minsan nakasagasa ka ng mga bagay na nalalaanan mo na hindi mo maintindihan. Diba? Minsan dati natin, nagpupuri naman ako sa kayo tuwing linggo. Bakit ba itong mga hadlang na ito sa aking buhay? Mga hadlang sa aking pagyaman dumadaan ng haharang pa. Diba? Kaya ito natin makikita mo din. Ngayon, pagdating naman sa loob ng sa linggo, kung ating alalahanin, nagtapos din. At natatapos din yung pag-alala. Kaya, di ba sabi ng Panginoon, yung pag-alala ay hindi ito makakarugtong ng mga sa ating buhay. Kaya huwag natin alalahanin. Kasi alam naman ng Diyos kung anong pangailangan. Kaya ang natin gawin, purihin natin ang Panginoon sa puso natin. Dahil siya, unahin natin talaga siya sa lahat ng pagkakataon. Kasi doon natin makikita na kapag unahin, 100%, kasi minsan pag nagdududa ka, alam mo rin ang resulta. Subukan mo magdududa ka sa salita ng Diyos. Naranasan natin yan na nagdududa ka. Yung resulta naman ay pag-alinlangan din. Diba? Buhos mo 100% sa salita ng Panginoon. Alam mo kung 100% din ang ibabalik ng Diyos sa iyo. Diya, magaganap at magaganap yan mga kapatid. Kaya ito natin makita mga kapatid na ang Diyos na ating siyasamba lagi, yung nagbibigay ng mga paalala sa atin, nagbibigay siya ng isang araw. Isipin mo mapatid sa isang araw lang hiningi ng Diyos sa atin. Upang tayo sambahin. Minsan, napanggit ko kanina na para naghingi pa tayo ng pagdating ng
Okay, pagkatapos ng gawain na pwede na umuwi. Minsan pa pag quarter pa lang, bumubuhos pa lang si Pastor ng pagpapala ng spiritual. Para pag minsan, para pag gusto natin umuwi. Pagpapatuloy natin sa ganong pamalaan. Ibuhos natin, isipin natin na isang araw ang hinihingi ng Diyos para sa pagpupuri sa Kanya. Kaya doon natin ibuhos mga kapatid na pwede naman, sinabi diba sa Romans 12:1 na pwede naman pagkuhan ang ating isip. Diba? Baguhin natin ang ating mga kaisipan. Kasi kung ang ating kaisipan natin na lagi namamadali, isipin natin ngayon na lagi tayo nandito sa araw ng linggo. Diba? Kaya doon natin makikita mo pwede kasi minsan kung mamamadali ka, hindi mo alam na hindi ka mapakali. Ha? Yung kasi sa lingkuran ako, may napapansin ako na hindi napapakali. Gusto may lakad siya. Yung pagpupo niya, hindi malaman kung anong posisyon. Dahil namamadali na. Ngayon, doon natin makikita mga kapatid na hindi tayo iwasan niya. Dahil mayroon tayong mga hinaharap na pang-araw-araw na mga problema sa buhay. May pupuntahan ka, kahit dalangin mo sa Diyos na Lord, tulungan mo ako na huwag naman silang maging ganyan sa araw na may gawain. Kasi sino ba tayo na hindi maapektuhan na ganyan na pagtingin mo sa cellphone may tatawag na emergency. Diba? Hindi ka mapakali ngayon. Tapos araw lang sa Pado, mayroon nagsabi sa iyo, alas 10 ng linggo, mayroon tayong pupuntahan. Eh ikaw, umpisa pa lang ng project, nag-isip ka lang. Naku, may lakad ako, anong oras ko, alas 12 ito, minsan yung balagpas pa. Diba? Ngayon, ang iisipin natin mga kapatid, yung isang araw na para ang lahat ng ito ay sa Panginoon. Dahil para yung pagpapala ng Diyos dito, material na bagay man ito o sa spiritual, ay matanggap natin ng buong-buo mula sa Diyos. Yung walang pag-alinlangan mga kapatid. Ngayon, doon natin makita mga kapatid na ay magkaroon tayo ng isang prophet. Kapag makikita natin, God must have first place in your heart. Para natin ng Diyos laging natin narinig na quote na ito. Daanan lang natin. Minsan tayo makakalimot din. Ito sa maraming protein, sa Tagalog ako, ang Diyos ang dapat na mauna sa iyong puso. Mauna sa iyong buhay. Mauna sa lahat ng ginagawa niyo. O maging sa sarili niyo mismo, dapat na mauna ang Diyos. Tingnan natin mapatid kung paano niya sinabi ng prophet ito. Ang Diyos ang dapat na mauna sa iyong puso. Di tama ang sabi ng Panginoon doon sa kanyang kautusan na mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Hindi kapiranggo. Hindi kapiranggo, kundi buong buo natin nilabigay sa Diyos. Mauna sa inyong buhay. Napakalaga, mauna sa lahat ng ginagawa nyo o maging sa sarili. Doon sa ating ginagawa, diba? Uunahin natin ang Panginoon bago tayo gumawa sa kanyang bagay. Maging sa sarili natin. Sabi ng Panginoon. Dapat na mauna ang Diyos. Ayaw niya pumangalawa lang. Ayaw niya nga parang mamaya unahin ko na tulad bago ikaw. Diba? Parang ayaw niya lang gano'n. Ang gusto niya, kasi itanda natin mga kapatid, tunitingnan din. Lagi nanguna ang Panginoon sa pangailangan natin. Tapos itatapuin natin sa pangalawa lang siya. Diba? Isipin natin, ang Diyos ay nagbibigay ng lahat ng mga pangailangan natin. Unang-una tayo iniisip niya kung anong kalagayan natin. Tapos kung matanggap natin, ipaliwala natin si Lord para ang hirap na itinitihin. Diba? Kaya doon natin makita mga kapatid na yung salita ng unahan ng Diyos ay napakalawak ito. Ayaw niyang ipangalawa lang, hindi nararapat sa kanyang pangalawa lang. Ang pinakamainam ang nararapat sa kanya ay yung pinakauna. Ibig sabihin, yung napakaganda na pagtanggap mo sa Diyos. Hindi yung sa pilitan lang. Sige nga, unahin ko nga si Lord. Para bang may sama pang loob. Kaya doon natin makita kapatid na pag tayo ay tumanggap sa Panginoon,
yung totoong tumanggap ka ng buong buo sa Kanya. Huwag niyo mong isang pilitan. Sige na naman, sasama na ako sa simbahan. Dagdag mo pa yun. Kaya doon natin makita ng kapatid na yung pagdibilog ng ating sa spiritual mga kapatid ay tumatakbo ito ng mahabang panahon. Unti-unti ito. Sino pa hindi nagdadabog? Diba? Na mga ganun bagay na kahit ako man, ako'y nagsasamba dati, minsan, sumasagot pa ako minsan, pag marunong ka ba sa akin, baka ako oras ang gusto ko ito pupunta. Diba? Yan ang dahilan ko dati. Sabi niya, kumpisa na sa gawain. Nasagot ko nun, hindi pa muna na, kaya mo ako kung ano gusto kong oras pupunta doon sa pupunta ako sa simbahan. Yan ang mga nakakailan ko. Pero pagdating sa panahon natin ngayon, mga pati, kung titignan natin ang word of God, hindi ganun. Hindi siya pwedeng, para bang may uunahin ka, inag-umpisa na ang gawain. Kailangan natin ito, ilagay natin sa tamang posisyon ang ating buhay. Pag-umpisa sa gawain, nandun na. Kasi baka mayroon kang gustong, paparating natin sa iyo, wala ka doon sa oras na yun. Diba? May nangangaral na iba ang kanyang putahin kamaral, iba naman sa isa, iba naman doon. Baka yung una ay hindi mo maabutan dahil nag-edit ka sa pagdating. Kaya, sikapin natin, mga kapatid, na ang buhay natin ay ito ay para sa Diyos sa araw ng linggo. Isang araw. Hindi yung gusto mo lang ng oras na kung ano man dapat gawin. Hallelujah. Kaya, hinto natin yung isang araw para sa Panginoon. Ito tayo. Ito ba tayo? Ayaw niyan pumalawalan, hindi dapat sa kanya pumalawalan. Ang pinakamalinam sa dapat sa kanya ay yung pinakauna at yung lahat ng taglay natin. Yan mo, hindi maganda. At yung lahat ng taglay natin. Yan mo kapatid. Kung anong taglay sa buhay natin, laging nang muna ang Panginoon doon. Yun dapat ang maibigay sa kanya. Purihin ang banal ng pangalan. Kaya doon natin makita mga kapatid na yung pagpupuri ba sa Diyos ay pwede naman sabihin, pwede naman kumakupulis kay Lord na mag-iisa lang. Okay naman yun. Dahil manalangin ka, sabi na panalangin niya, sa Matthew, di ba? Pumasok ka sa iyong kwarto at ipinit mo yun at manalangin ka. Puri ka sa Panginoon doon. Pero pagdating itong magsama-sama, mga kapatiran, iba itong panahon ito. Napakahalaga. Napakahalaga ang magsama-sama sa samba sa Panginoon. Makikita natin na ang Diyos ay nais niya tawagin ng Diyos sa isang lugar upang pangangaralan sa mga nangangaral upang ang lahat na yun, ang lahat ng ibubuhos ng pagpapala ng Diyos sa spiritual ay matanggap sa bawat isa. Kasi kapag manalangin ka ng isa doon, wala naman kang naririnig na mula doon sa pastor o sino man ang gagamitin ng Panginoon ay mayroong pagkukulang. Diba? Napakahalaga mga kapatid. Yung ating pinagsasaluhan na araw ng linggo, huwag natin ito ipagdamot sa Panginoon. Huwag natin itong tawag dito, himay-himayin o dalawang oras na tayo doon. Parang binigyan mo ng panahon si Lord na, Lord, 2 oras ako sa isa ano na lingkungan. Pero nasira na yung sinabi ng Panginoon doon na isang araw sa Kanya. Ano bang madali? Lumabag sa kautusan o sumunod? Hirap sagutin, di ba? Kasi minsan, mayroon kang pupuntahan. Pero ang napakadali doon ay huwag sumunod sa kautusan. Mahirap lang siya intindihin sa ating kalagayan. Di ba? Kasi minsan, yung kalagayan natin minsan, gusto ko man unahin si Lord sa araw na yun. Paano na mayroong sitwasyon doon na hindi natin maiwasan? Di ba? May mga emergency doon. Kaya minsan, huwag mo yung panay-panay talagang dahilan. Nakakahalata na yun, mga kapatid. Kaya yung dahilan na panay-panay, ay sinasadyan na yun, mga kapatid. Kaya ito natin makita, mga kapatid, na unahin natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Upang ang lahat ng ito ay may balik natin sa Kanya rin yung pangunguna niya. Kasi hindi naman po hindi talagang nagkaroon ng ganyan bagay dahil nasa ibang tao.
Isang Diyos ng lahat itong namumula ng ating natatanggap. Kaya sa araw na yun, natutunan ng Panginoon na yung pagpitong araw ay sa Diyos. Hallelujah. Balikan natin sa verse na yun, mga kapatid. Ngunit ang kapitong araw ay sabat sa Panginoon, ng Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Kung titingnan mo ito, mga kapatid, parang hindi ka kikilos eh. No? Parang kang nagpapahinga na, kasi huwag kang gagawa. Kahit ka kakain dito, ha? Kasi huwag kang gagawa kung anong bagay. Parang ito eh, kung titingnan dito mga kapatid na, kung iliteral natin ha, yung mga kapatid, huwag kang gagawa kung anumang gawa. Ikaw ang iyong mga anak na lalaki o babae. Kaya kung titingnan dito mga kapatid, huwag kayo gagawa kayo sa pagpupuri sa Panginoon. Yun na kayo pinakatundok dito sa Kanya. Kasi hinihingi niya itong pagpitong araw sa Kanya. Kaya doon natin na hayaan mo natin yung mga lalakbay doon sa labas ng mga magaganda namin. Buhos ko lang doon sa araw ng 6 na araw, hindi ka naman mamasyal doon. Diba? Diba pagkatapos ng gawain? Doon natin, kung mayroon kang dapat gawin doon, papuntahan. Ngunit, huwag na huwag natin ipamadali ang ugas sa Panginoon. Kasi, nakakasira ito ng concentration doon sa ating pakikinig. Lalo na pag mga malahating na gawain, umiikot na ang kaisipan kung saan na napupunta. Hindi na mapapakali. Kaya, napakahalaga na ilagay natin ng isang kahit 8 oras ilagay natin sa araw ng linggo. Pagkatapos ng gawain, bituhan mo na. Diba? Ngayon, napakahalaga naman yung gawain ng araw ng linggo. Isipin mo minsan. Dati naranasan ko yan mga kapatid na nagsasimba tapos tumigil sa pagsisimba dahil sa pagsisikap ko sa aking pamilya. Napapansin ko, sa isip ko lang, umuulad ako. Hindi ko alam, unti-unti na pala ako lumalawak ang aking kaisipan doon sa paghanap buhay. Na parang nasisira na ang lahat. Parang, kumbaga sa yung salitang anay ng buhay natin. Di ba yung anay kung saan lang dumadako? May nakakita ka sa puno na napakalakas. Pero may anay na pala sa ilalim, unti-unti siya humihina. Ganun ang nangyayari sa akin mga kapatid. Nung ako hindi na umakatin sa gawain noon. Nung bilang isang nasa Katolik ako, napunta ko sa Pentecostal, kung ano mga reliyon, kung saan ako, kung sino yung magaling magsalita, pupunta ako doon, muli sila, wala akong pinagsasabi. Nayayaman ka nun kapag umatin ka doon. Siyempre, kasi sino pa hindi yayaman. Ayun yung mama, siyempre, sabi na, pag dito ka umatin, talagang pagpapalain ka ng Diyos. Aba, ang bilisan pa ako nun. Pagpapala yung binabawin ko mga kapatid. Kaya, doon natin makita mga kapatid na nung huminto ako, ay parang huminto na rin yung suporta ng Diyos sa buhay. Parang yung buhay ko na lang parang yung kakayahan ko na lang ang kumikilos. Hindi na ako nakasalalay sa nais ng Diyos na iparating sa buhay. Kaya sabi ng Panginoon, di ba, kung kaya mo pala, huwag ka tutulungan. Di ba, may mga taong ganyan, di ba? Lalo pa siya may mga taong ganyan na sabi niya, ano, gusto kong tulungan? Narap pa niya, hindi, kaya mo to. Nung pagbuhat, natumbas ka. Diba? Dahil nga, inisip niya, kaya niya. Ngayon, kailangan ito ay ang Diyos ay makakilo sa atin kung tayo ay magpakumbaba sa Kanyang harapan. Magpakumbaba tayo sa Kanya, kahit man malakas ang katawan mo, magpakumbaba tayo sa Kanya dahil sa Kanya nagmumula ang ating kalakasan. Hindi natin ito pwedeng ipagyabang sa lahat ng bagay. Kasi tayo ay tanggap na tayo ng tanggap kung ano ang dumarating sa buhay natin sa loob ng isang linggo. Kaya doon natin makikita kung ano ang mayroong laman sa ating puso. Kung ano ikaw yung nakakaalam nito. Kung ano ang desire mo sa araw ng gawain. Ikaw ba'y nakapokus na doon sa ganyang bagay upang ang lahat ng ito ay sa Diyos ibabalik ang lahat ng natatanggap natin. Kasi minsan nakaligtaan ka magpasalamat. Minsan, naalala ko rin yan. Kasi naging ugali ko yung may dumarating sa aking biyaya,
Parang hindi ko nabanggit na magpasalamat sa Panginoon. Tapos dumating uli yung biyaya. Doon ko naalala, Lord, salamat ko na at nalimutan ko pala magpasalamat ko nakaraan. Kasi inisip ko baka mayroon pa. Diba? Baka hindi na ako ulit. Kaya doon natin makita mga kapatid na ibig sabihin, wala sa puso mo. Kasi kung nasa puso mo ang Panginoon, pag makatanggap ka doon mga kapatid, mabilis kang magpapasalamat sa Kanya. Kasi nasa puso mo siya. Nangunguna sa puso mo ang Panginoon. Kaya kung sino rin magbibigay, doon ka talagang magpapasalamat sa Kanya. Hindi kayo iwasan. Ewan ko sa inyo, ako na-experience yun ng parang nakakalitaan yung magpapasalamat dahil sa sobrang busy mo sa buhay. Maalala mo lang, kapag yung minsan, maalala mo lang siya na parang walang dumarating na sa buhay mo. Na Lord, marami ka na parang binigay mo sa aking buhay na mga biyaya. Patawag hindi ako nakapasalamat sa iyo. Diba? Nakakalitaan mo siya. Mayroon ganyan nga pagkakataon kapatid na lalo na sa mga usapan ng kapatid na lupa sa ibang mga simbahan. Ang hirap talaga bumigas yung bibig ko sa pagpasalamat. Ang tigas ang puso mo doon sa ganyan bagay. Kaya ganyan na may dumarating. Nagagalit mo na ako pagkaunti eh. Nagbigay pa siguro na gano'n para ay ba, ibukas na lahat na lang yung kailangan ko. Hindi mo inot pa ni Lord. Yun pala, dahil inot niya yung isip ko sa Kanya. Ay, kapatid. Kaya, doon natin makikita mga kapatid na kailangan ito ay taos puso, namumuna ang Diyos sa puso natin. Sa lahat ng pagkakataon, lahat ng ating ginagawa, sa Diyos dapat mauuna ang ating kaisipan. Maliwanag po sinabi ng Panginoon na mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Kaya titignan natin mga kapatid na yung salitang buo, walang nakalitaan doon, hindi kulang, hindi suka. Buo doon sa kanyang yung pag-iisip. Bago ka mag-isip ng mga ganyang bagay, si Lord mo na. Lord, tulungan mo ako sa ganitong bagay. Lord, papunta na mo simbahan, sana walang hahadlan. Minsan naman, parang sinasakyahan na lang niya kanyang sarili. Diba? Upang hindi makarating. Kaya doon natin yung salitang panalangin sa ating sa Diyos mga kapatid, napaka-powerful po ito. Kasi sinabi nito na doon sa unang nabasa natin na rejoice. Diba? Lagi tayo, magalak tayo sa Panginoon lagi. O magpakailanman. Ibig sabihin, lagi o magpakailanman, ito ay lagi natin itong isipin na ang Diyos na ito ay walang hanggan ang Diyos ito. Ibig sabihin, habang narito tayo sa mundo nito, ay kailangan din tayo magpasalamat sa lahat ng bagay at ito ay minsan kang magagalak. Naramdaman mo ba yung sa sarili mo nagagalak ka sa Panginoon? Minsan, may awitan dito at bigla kang napaiyak. Parang tinipod yung puso mo upang ikaw ay mapaiyak. Mayroong tumama na salita sa ito na parang ikaw ay may maalala ka sa ginawa ng Panginoon sa buhay. Kaya doon natin makita mga kapatid na ang Diyos ay hindi nakikita, ngunit buhay siya sa pagkilos sa ating buhay. Dahil doon natin makikita mga kapatid na ramdam natin ito, liban lang sa mga kapatid, ano nilalaman natin. Pero sa dumating tayo dito sa crisis mga kapatid, parang inaantay natin yung salitang yung puso natin ay sa Diyos na. Wala na yung parang matigas ang puso na akala kayo sa buhay mo dyan. Parang wala na sa atin yung ganung mga panunalita. Para ka bang maisip mo pa minsan, ano pa nandun na sa lahat? Ako lang ang wala. Diba? Doon parang dati, ang mahal sa lahat ko, papahinga na lang ako. Diba? Iba na ang panahon natin kapag tayo ay ang puso natin ay nangunguna ang Diyos sa buhay natin. Kaya doon natin maramdaman mga kapatid na bawat isa sa atin ay laging naghahanda kung ano man ang darating sa ating buhay araw-araw. Kaya ang puso natin, ihanda rin natin upang ang lahat ng ito ay makatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Dahil yun ang kailangan natin sa buhay. Maging yung salitang seryosuhin natin ang paglilingkod sa Diyos. Hindi biro ang paglilingkod sa Diyos. Pero kung maging seryoso ka doon, mga kapatid, ang Diyos na, kasi hindi siya nagbibiro. Hindi siya nagbibiro sa kanyang kautusan. Maliwanag ang kanyang kahilingan. 6 na araw lang sa inyo. 6 ang isang araw.
Biro ba yun? Hindi po yung biro. Ang tao lang ang lumalabag sa ganitong pamamaraan na ayaw nila dumating sa punto na sila ay mawalan ng isang araw ng hinayang sila. Kaya ihanda natin ang ating sarili sa lahat ng sa ating puso, unahin natin ang Panginoon, at sa lahat ng pagkakataon, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! At po na tayo magawag sa ating spiritual na gawain. Amen. Amen. God bless you, brother. At salamat din sa iyong binahagi. Amen. At pagpalayan ka pa ng Panginoon. Amen. Siguro tayo magsiturn muna mga kapatid. At tayo kumakaroon sa paghahandog ng masasayang awit para sa ating Panginoon. Dawagin natin ating song leader, Brother Marco. Hallelujah. Praise the Lord. Ay mahal sa ating Diyos sa siyang awit. Amen. Tayo mahal sa ating King of Hearts. I'm rejoicing night and day. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ano tayo sa ating Diyos? Sa awit. Amen. I'm rejoicing night and day.
praise God. At balikan na po sa ating MC. God bless you. Amen. Amen. Salamat sa ating masayang awitan. Lahat tayo mga kapatid. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Tayo nalaman muli sa ating mga testimonies. At yun yung mga nasa nakalagay ng awit. At ngayon natin mga nagagawin ng papel, mga kapatid, syempre, bagong church, dapat yung ano din natin, sundin talaga natin yung mga programa doon talaga natin mga kapatid. Kasi mas maganda rin talaga yung may papel mga kapatid kung gusto mong pagkakas para hindi natin kailangan maghintay talaga ng matagal kasi hindi sila nagkakayaan. Amen. At yun nga, at ang unang magpapatuto, amen, as si Sister Gladys muna. Amen. Nag-iisa kasi ako kasi gusto nakakalimutan ko rin sama na si Pastor. Kaya syempre, papasalamat ako sa Panginoon nitong syempre nag-birthday ako. 30 years old. Syempre, papasalamat ako sa mga bumati sa akin sa office. Talagang sobrang kahit na talagang na-appreciate ko lahat. Tapos, tapos nung Tuesday, grabe yung naglatan kami, tapos nung sa gitna ng EDSA. Kaya parang kinabahan kasi hindi ako sanay sumasakay. Parang nag-grab na movie ako, nagkungkas ako. Hindi ako sanay sumakay sa ibang motor at sa ibang driver. Kaya parang, salamat ako sa pag-iingat ng Panginoon. Piling ko, parang piling ko ikidnap ako. Kaya masalamat ako sa Panginoon kasi nakatindi naman ako ng safe sa office. Tapos, ganyan. Nung last Sunday, nag-year-end party rin kami. Medyo nagdalawang isip talaga ako na pumunta kasi parang hindi ako kasi sila parang nagbayad pa sila ng makeup sa kanila, mag-ayos, gano'n. Ako, nangyayari ako kasi 1.5 din yung bahay. Tsaka, hindi ko naman kailangan mag-makeup ng hindi ko talaga kailangan mag-makeup. Kaya yun, magpasalamat ako kasi hindi pag natin na kami, parang hindi naman halata na wala akong makeup. Parang feeling ko, natural lang. Maganda talaga pag natural lang. Kaya ayun, papasalamat ako sa Panginoon kasi ayun nga, nakapunta rin ako, na-experience ko rin. Siyempre, kapag after na parang mga party-party na, doon ako uuwi. So, siyempre, kailangan ko rin separate yung, kapag kailangan ko rin i-balance tapos i-separate yung sarili ko na dun sa mga bagay na hindi na dapat ako sumasali. Kaya ayun, kasi minsan ayaw naman na parang mag-disappoint sila na ako lang wala sa team. Ayoko rin naman na sumama naman ako sa mga party nila, ganyan. Kaya, buti naman na nabalance ko na, ayun, hanggang dito lang ako una. Kasi parang, parang yung mga party-party, gano'n. Kaya, ayun, tapos, ayun, papasalamat din ako kasi yung nakaraan, may isulta sa akin ang ating ko na bakit nung haba ng buhok ko. Siyempre, naman natin sagot niya, sabi ko, it is written. Ayun, pero sabi ko, ayun naman sila ang crowning glory natin mga sister yun. Kaya ayun, na-miss lang sila kasi talagang sobrang haba ng buhok ko. Tapos ayun, yun na yung sa Ninong na sa exhortation niya. Naalala ko na yung Sunday, kung sa kanya parang rest day talaga pahinga. Sa akin dati nung Sunday, parang naisip ko gala. Minsan na mas excited pa kami bumala sa magsimula. Kaya ayun, salamat ako sa Panginoon kasi wala na ako sa ganung bagay. And binabalik ko po yung pakurensi ko. Amen. Amen. God bless you, sister. Amen. Wala ito pa ng Panginoon. Amen. Amen. At ang susunod na magpapatuto ay si Sister Lisa. Amen.
God bless you, sister. God bless you, sister. Amen. Kailangan ka pa ng Panginoon. Amen. Si Sister Arlene, naman ang magpapagpapag. Ito kayo. Yung sasabi ko pag-ibig na pagdating sa akin. Kapasalamat ko dahil sa araw-araw na pagbiyahe na ako ng maayos. Mga pamilya ko, kasama din ko kayo sa kayo ko palagi. Sayang safe. Yun, napapasalamat ko sa lagi kayo na dapat nga talaga yung minsan naisip natin na yung linggo kasi nga nasanay tayo na hindi ko pahinga natin talaga tapos paglalaba kasi yun yung araw para tayo para sa family pero binibigay natin kayo yun dapat na yun pero pasalamat ko sa yun sa binibigay niya kagilakan sa akin yaman ko lang ang pagod sa salamat sa aking Panginoon. Amen. Amen. God bless you, sister. Amen. At sa mga pagkukoy, si Sister Basita. Amen. At yung mga nais din na magpatotoo ng mga kapatid, kaya paano tuloy ng papel. Amen. Para dati na sa Panginoon. Dapat ipupuro na ito sa lahat sa Panginoon sa kanyang kapitan at sa pag-iirap sa lahi sa pag-biyahe. At sa lahat ng pagkasalamat sa Panginoon dahil parang mas gusto ko yun na yata na malaki sa tumira sa simbahan at yung nakatira sa simbahan. Dahil mas na papaagal ko pa yung sa simbahan ako lang yung late. Salamat sa Panginoon dahil alam ko na biyaya lang niya at alam ko na kahit sino ito ang titira, kinakin ko rin na hindi lagi na rin. Kaya alam ko rin sa salamat dahil kinakin kami. Amen. Amen. God bless you, sister. Amen. Siguro tawagin naman natin si Brother Jomar. Okay naman eh. Sabi ko nila wala. Ayun, gusto ko salamat sa Panginoon sa patuloy niya pag-ibig sa lahat ng mga sa gano'n din sa mensahe, sa spiritual, sa Panginoon. At yun nga ang nakaraan. Yung sabi niya na nag-commute na siya ng COVID kasi nga nakasagasa yata kami ng na hiwaan yung yung gulo. Hiwa talaga, hindi yung bilog, yung mga pako-pako lang, okay lang, kaya ng sinap eh. Pero yun nga, ilang-ilaya. Yung hiwa niya kasi pagka guwit talaga, hindi bilog eh. Guwit eh. Pero wala namang, kasi kung binadaan ako yung matulis. Alam niyo naman sa payatas, di ko medyo malindahan talaga yung kuko ko. Kaya yun, siguro kaya, kung pagkakas namin ng Commonwealth, yun na, sumunod na. Sa Commonwealth pa lang, nasigawan na kami. Buti nga salamat sa Panginoon na, siyempre, di ba kung Commonwealth, medyo alanganin, yung mga organizing. Pero, salamat sa Panginoon. Nagkalaan kami, sa gasolinahan lang kasi kami yun ang nasa isip ko, gasolinahan, para sumigaw lang kayo, makakaya naman ng hangin-hangin na. Pero, yun, buti pinadaan kami ng unexpected na vulcanizing. Yun, kaya, pero hindi ba kaya ng hangin? Kaya talagang pinasama ng kasi alam nyo yung pasok yun sa mga baga nalagyan ng pasok. Tapos pagdating namin ng EDSA, ayun na, nawala. Sumigaw, nag-repair ko pag may pumito eh. Yun pala, sumigaw na lang. Sumigaw na lang kasi sabi niya nga, hindi ako sure kung okay ito sabi niya sa akin. Kasi yung hiwa eh, hindi naman kumilog eh. Sabi ko, sige basta makating lang kami ng Ortigas ba? Kasi basta makahatid ko lang siya, baga. Kasi nga may pasok siya nun. Kaya yun, pagdating ng EDSA,
Yun, aray. Baro kami. So, bigla kaya na siya nag-bugit, no? Kaya sabi ko, sige, magkano na lang. Magpungan na lang kasi alam na talaga. Kaya, yun, nilakad ko rin. Ganap pa ako ng vulcanizing din. Lahat ko nilakad ko sa Ambias eh. Alas buong Ambias yata, nilakad ko. Kaya yun, salamat sa Panginoon sa patuloy niya na pag-ingat, pag-gabay ko na pag-program din. Amen, praise God na parang alam yun, pag-biyahe ng matatapos sa bahay ganun na agad. Parang iwakang pang-iinaan ka. Pero, siyempre, all the short together po dito, talaga nasa isip ko na lahat naman nangyari may dahilan, talagang may purpose din. At yun, lahat ang proyect natin sa ating Panginoon. Amen. Amen. God bless you, brother. Amen. Isa pa tayong testimony. Si brother John. Amen. Ay, pasalamat po sa amin ng Diyos na kalakasan na binigay. At kanina, baba sa Panginoon, din natin natin, at si Jesus kung bakit ako kaya ko ng simba. Alas 8 na, andun ako sa bahay. Sabi niya po, ito po kumilos, asing ikaw maalis dito. Kaya, salamat sa Panginoon, sabi ko, hindi, nabago na yung schedule natin. Kaya, ayun, salamat sa Panginoon. Kaya, yung distansya ng simbahan ko ito, kaya pa naman siyang lakarin. Yun nga, baliktad niya, kung saan ako malapit ng simbahan, kung saan ako ng sasakyan. Kaya, nagirawa ko kung maaga-aga pa, ikot-ikot ko muna ako. Kanina, lumara ko doon, pumunta ko muna sa television doon, para humaba na medyo takbo ko, para titil ako sa biyahe. Kaya, salamat sa Panginoon dahil nga nandito na tayo sa pagkusimbahan na nahanapin karanginan. Ayun, ulit ko thank you na salamat sa 7 taon na pagdali natin sa lugar niya. Kaya napaka-biyaya sa spiritual na gawain sa lugar na yun. Hindi natin na kasi nung pag-umpisa yun, hindi meron ko saan pag-umpisa sa kang sulong na pwede mag-Bible study. Hanggang yun, kalawang ng Panginoon. Kung taon tayo naroon. Kaya, Korean natin ang Panginoon. Amen. God bless you, brother. Amen. At siguro natin ang mga tawagin ng maghahanap ng awit, ang ating mga youth na kababaihan. Amen. Ito mga naisa na umabot sa ating Diyos ng mga kapatid ay sabot ka sa kapatid sa akin. Takanta ka.
sa pagkain ng awit at pagkain. Amen. Siguro tayo magpapatuloy na sa ating program mga kapatid. At tayo sa tayo na. At tayo tumakanong na sa ating paghahandog. Amen. At tayo ng malikan sama-sama.